Yung balde. Okay. So, good afternoon guys. Today, gagawa tayo ng 8-strand ice splice, no? First thing to do, paano i-determine kung anong strand yung S-lay at C-lay. Paano siya i-determine? So, mag-determine ka ng isang strand kung pa-clockwise siya. Pa-clockwise, no? Always check your strand with clockwise portion, no? Like this, no? So, pag yan ang bumubuka, yun ay Z-lay, no? Pag ito naman, ang isang strand ay, pag check mo ng clockwise ay tumitisa, S-lay. So, okay? No? So, yan yung ano natin, yung paano mag-determine ng strand ng isang rope, ng rope natin. So, first thing to do, paano siya mapasok. So, pag tapos ko na check ng strand ng bawat isa, so pipick upin ko itong dalawang Z-lay, no? Dalawang Z-lay, at ang dalawang S-lay i-remain ko lang dito sa ating baba, no? Kasi separate ko siya. Nice, no? May C-lay pa at saka S-lay pa pala yan. Okay, no? So, itong isang S-lay ay nasa labas, itong sa inner. Ipapatong ko itong baba yung isang S-lay. Mooring rope. Mooring rope. No? So, next step natin ay, yung rule ay S-lay over Z-lay. So, itong Z-lay natin na unang ipapasok ay Z-lay din yung susundan na strand. Oh, wow. Okay. Good technique, no? no? Okay, no? So, for example, no? Ito na. So, paano mo determine na ito ay S-lay or Z-lay? So, may marking na siya. So, magawa tayo ng marking. Marking pala. Marking muna. Technique. So, technique na maglagay ng S-lay or Z-lay. Wow. Okay. So, alam na natin na ito ay isang S-lay. S-lay, ang rule number 1 ay S-lay over Z-lay. Unang ipasok natin ay Z-lay. So, ito ay S-lay over Z-lay. Itong Z-lay, ito yung papasukan natin ng una, no? Wow. Okay. Pagpasok, huwag mo nang pisahin. Yung bawat strand ay isunod mo sa strand niya para maganda tingnan mamaya, no? Okay. And then, the next number 2, na Z-lay, saan natin ipapasok? Sa the next sunod na strands, na lay of ropes, no? Ito. Okay, pasok natin. Ganun din. Pantay para maganda mamaya yung tingnan, no? So, the next step is, saan natin ipapasok itong S-lay na outer? Ito naman, ang rule naman ay Z-lay over S-lay. So, dito tayo papasok sa gitna nito, no? But of course, gagamit tayo sana ng marlin spike, no? Wala pala tayo. Okay, now the next step is pasok natin, no? Z-lay over S-lay. S-lay na yung susunod na pasok natin. Okay. S-lay. Dandahan din kasi susunod na niya ay S-lay, no? Huwag mo lang tisahin, no? Tapos, baliktarin. Yan na. Pag baliktad, yeah. Saan natin ipapasok ng number 4 strands ng ating S-lay. Yan yung pinaka-critical no? Ito na yung last. Pang-lock ito, sir. Yan yung pan-lock. Oo. Kasi yan yung critical niya. Ito na yung Diyan marami nalilito. dito na yung sa gitna ng dalawang Z-lay na yan, no? Kasi itutog susundan niya ay nakuha? Okay. Wow, nice. So, pwede na siyang tisahin. Tisahin mo, Mr. Dave. Okay, bawat isa. Okay, good. Good. So, balik tayo sa first step. Baliktarin. Yes. And then, the next step, balik tayo dun sa unang step natin. Number 1. Papasok natin ay Z-lay. So, susundan natin yung strand na Z-lay. Dito na tayo papasok, no? Tuloy-tuloy na ito. Dire-diretso na yan. Okay. Straighten yung mga strands para maganda mamaya pag nagpisa, no?
So dapat gumagamit tayo dyan ng Wooden spike, sir. wooden spike. Pag medyo malambot pa, sir, kamay pwede pa. Pwede. Pero Pagka may matigas na siya, wooden spike na. Pero yung pag gamit natin nun ay pag matigas na, ilagay dito sa baba, gamit tayo ng rubber mallet o wooden mallet. wooden mallet. Mallet. Bali, in order pa. Naka-order Order na. pa. So sunod na yan, no? Yan. For next dalawang pasok na. Hmm. So the next step is another Another na naman. sile. Dito tayo. Sunod lang yan, no? Hindi ka na malito. Hindi ka na malito yan. Importante talaga yung start talaga. Start And then sa- the outer sleigh. Dito na yan sa kabila. Pasok mo muna, pasok mo. Dito na. Malambot pa ngayon, sir. Malambot pwede pa yun, no? Malambot Pwede. pa yun. Tsaka Wala hindi, pasok pa. tsaka hindi naman gaano tinitisa eh. Iyok. Yan. And then, wait pa rin ulit. Baliktad. Pasok tayo dito sa kabila. No? Ito na. No? Magamit na tayo ng yan. Yan. Hanggang sa Hanggang sa maubos yun. ang pinakaano nito, sir, ay 4 to 5 tacks. Pinakamatibay na yun. No? Sa So, ang ating- minimum is 4 to 5 tacks. Yes. So, yung tacks yung tinatawag na ano. Pasok, sir, Pasok. yung strands natin. No? Hmm. Next is ito na. Okay. At least, yun ang importante, yung beginning, and then sunod-sunod na siya. ano. Okay, sir. Pasok. So ngayon malambot pa ito. 4 to 5 tacks. After makapasok natin yung 4 to 5 tacks, pwede natin testing pasok natin sa bits, ilahin ng ating mooring winches. For Mooring testing, winches. sir. For testing purposes. For When on board, the no? Mm. durability ng ating Pero umipit yung durable ng ating slice. sir. No? Isa, and then mag-fit siya dun sa kanyang position talaga. Position talaga. Okay. Tandaan guys, 4 to 5 tacks, matibay na yun. Ha? Okay. Okay guys, Okay, thank thank you you. so much. Yan po ang Seamanship 101 for today. Thank you.